Okay, mga Lods, panoorin po natin to. Hindi niya ito malilimutan buong ano niya, pagkukro niya. Okay, hindi niya to makakalimutan buong pagkukro niya. Bakit? Okay? Oo. Okay. First time mo mag-inventory hindi magbilang ka ng tiles. Okay, so first time niya mag-inventory na magbilang ng tiles. So, is this part of the standard operating procedure or nasa handbook ba to? Kasi usually kasi yung mga malalaking kumpanya like Jollibee, meron na silang standard operating procedures for training the crew. So, kasali ba to sa training ng crew na magbilang ng tiles? Kasi, kung ako yung tatanungin mo, etong mga, yung pag-inspect sa flooring is not really the job of the service crew. Kasi baka kasi yun yung rationale nito. Tinitingnan nila kung may problema yung tiles. Usually, ang meron dyan is yung engineering department or yung architecture department or yung gumawa ng building inspection ang ginagawa nito. Wala ito sa job specification nung trabahante. So, lalong-lalo na if ang context nito is that yung manager, wala lang, pinagbibilang niya lang for her amusement, di ba? Kasi I believe na, kasi nakasulat naman dyan yung pangalan kung sino yung manager na to. So, I don't believe na tama itong ginawa nitong manager na to, di ba? Okay, tuloy natin. So, binibilang niya talaga, no? Kawawa naman yung tao. Parang, kasi ako, parang may way. Pag tinitignan mo ng mabuti, para siyang pinagtitripan. Ganon yung nafe-feel ko rito eh. Okay. Talagang pinibilang niya, no? Ano yan, ang sabi ng mga netizen, nagpa-power trip daw yung ano. Ay, sino yun? Ayan Moni Serrano sa harap ng Camp Crame. Dito pala sa Manila yan. Ibig sabihin, Manila rate yan or NCR rate, di ba? Buti naman. Okay. Talagang binibilang niya, grabe oh. Bilang mo. Ang sama naman nung ano. Mamaya na ulit. Gusto mo muna. So, well, I would really like to hear Jollibee's side of this. Kumbaga doon sa main office, tingnan natin kung ito ba ay standard operating procedure na yung mga service crew ay pinagbibilang talaga nila ng tiles. Is this part of the handbook? Kasi baka naman may rationale ang ginagawa ng manager. Pero in my opinion, I think it's just power tripping eh. Kasi wala namang sense yan eh kung titignan mo doon sa normal na job description ng isang service crew, which is handling food. 'Di ba? Yun eh. Or handling customers, kung ano yung needs ng customer in relation sa pagkain. So, yung mga ganito, it's out of the ordinary. Na pagbibilangin mo ng tiles, hindi naman nila expertise yan, 'di ba? Hindi nga sila yung 'di ba, maintenance or ng janitor ng ano. So, ba't mo pagbibilangin? Anong point mo, 'di ba? Parang ang dating nito kung sa normal na tao, parang pinagtitripan mo yung service crew tapos pinost mo pa sa TikTok mo. Hindi ba kung ako yung service crew dyan tapos nalaman-laman ko na hindi ko pala job description yan, edi parang pinapahiya mo ko. This is like some weird hazing ritual na pinagagawa mo kasi manager ka. Hindi naman ganoon. Kaya nga may scope and limitations yung ating kapangyarihan na binibigay sa atin na limitado lang dun sa trabaho. Hindi natin pwedeng
dagdagan ng kung ano pa mang maisip natin just because we think it's best. Alam nyo ako, meron kasi, in-invite kasi ako sa isang podcast nung kamakailan lang dito sa Politikang Ina Mo podcast, and yung kanilang main group na nag-handle nun is yung Kamanggagawa, yung kay Eli San Fernando. And isa kasi sa advocacy main advocacy kasi ng Kamanggagawa is about yun sa mga workers na ganito yung conditions nila. Yan, yung workers' rights kasi yung pinag-uusapan natin dyan eh. Yung isang bill na gusto nilang ipasa, yung tinatawag nating yung wage equality sa buong Pilipinas, 'di ba? Kumbaga yung minimum wage dapat pantay-pantay sa lahat. And mamaya explain ko sa inyo yung rationale nun towards the end of the video as parang introduction natin kasi medyo heated yung debate na mangyayari doon. Konti lang naman, sigawan lang naman, pero sana you find it interesting. Pero what really when I sat there, it's not really yung debate yung nag-highlight sa akin. It's about the workers' right and how kawawa itong mga tao na to. I remember talking to one of their members, sinabi niyang gano'n na kung ano yun, parang nahirapan talaga daw sila sa buhay nila kasi kung sana pa at least man lang pumantay lang ng sahod yung mga malalaking hindi sana ganito kahirap yung buhay. Gumanon siya sa akin. Na-realize ko na ang isa pang maganda dito, sinasabi nila sa akin na, tingnan mo Nico, yung simento sa Luzon, kasing bigat lang naman ng simento sa Visayas. At saka yung simento sa Mindanao, ganun din. Yung isang hollow blocks na 1 kilo, 1 kilo pa rin yun kahit sa parte ng Pilipinas. So, bakit mo naman babayaran ng less yung trabahante na nagbubuhat ng 1 kilo sa Luzon, sa Visayas, kumpara mo sa Luzon? Diba? It doesn't make any sense. Tapos, I argued, hindi, kasi yung living conditions, mas mahal dito. Mas mahal dito. Pero the work is still same. Equal pagod should have equal sahod. Yun yung isang advocacy nila. And then we look at this situation right here. Na, is this really equality? Ito bang pinapakita nila dito? We can see the imbalance of the power dynamics dito. Makikita mo sobrang grabe talaga yung power dynamics na nakikita mo rito between the manager and the service crew na wala naman sa scopes and limitations ng responsibilidad ng service crew yung pinapagawa niya, in my opinion, pero pero pinagawa pa rin niya. Ang tanong dito, nung pinabilang mo ba ng tiles, dadagdagan mo yung sahod niya? Di ba ang sagot, hindi. Di mo siya babayaran ng extra for your amusement. Ibig sabihin, talagang unfair talaga yung nangyari dito. It's such an unfair that it's almost inhuman. Hindi nga. Tingnan nyo, isipin nyo. Kasi hindi niya naman trabaho yan eh. Hindi naman niya trabaho na magbilang ng tiles eh. Pero pinagawa pa rin sa kanya. For what? For the amusement of who? For the clout of who? Clout ba nung babaeng nagbilang? Hindi, di ba? Clout yan nung nag-post. Yung kung sino man tong, kasi may pangalan dito eh. Baka TikTok account niya yan, I would assume. Di ba? So, unfair. This is so unfair dito sa service crew na to. And I hope Jollibee makes a statement right away dito. If this is standard operating procedure, nakasama yan sa pagbibilang. And if so, if kasama yan, then let's add on sa laki-laki ng kinikita ng Jollibee sa isa yan sa mga namamayagpag na mga kumpanya dito sa Pilipinas. Isa yung blue chip stock na tinatawag kung kayo ay nagtitrade. So, gusto kong malaman kung tama ba na pagbilangin, hindi naman kasi trabaho ng service crew mag-check ng floor. That's building inspection yan, if I may. If I'm not, kung gano'n, itaasan natin yung sahod kung pag binagbibilang nyo pala ng tiles. Tama. Kasi hindi naman nila scope and responsibility yan. Dinadagdagan nyo na lang ng kung saan, di ba? So let's add, pero kung hindi naman,
Kung hindi naman pala niya trabaho yan at pinagtripan lang yan, aba, hustisya ang tama ang tamang galaw diyan. Dapat sipain yung manager na yan papunta ng impyerno, 'di ba? Wag naman. Metaphorical 'yon, Medyo nagigigil ako kasi syempre hindi niyo naman naitatanong. Nagtrabaho din naman ako ng minimum wage nung araw. Yung unang-una kong trabaho, nag-tutor ako sa tutoring house ng isa, maliit na tutoring house lang yan. Pero kaso minimum lang din yung sahod ko noon. Ilang estudyante yung hinandle ko noon. And then after noon nag-call center din ako. Ang dami kong ginawang trabaho sa buhay ko. So naiintindihan ko yung mga ganyan, yung 8 oras, 9 oras ka nagtatrabaho tapos may mga ganyang klaseng manager na halos parang pinagtitripan ka. So let's hear out from Jollibee. Ako naniniwala naman ako na yung right to be heard, yung both sides of the field. So tingnan natin, pakinggan natin ng Jollibee. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga Lods.